So, eto, mag-react po tayo kasi inulit na naman ni Congressman Rodante Marcoleta yung kanyang sinabi doon sa TRICOM, sa kanyang interview sa TV5, kung saan sinabi po niya, there is no such thing as West Philippine Sea because it's only a creation by us. So, ina-argue niya that for it to gain global acknowledgement, it must be officially registered sa International Hydrographic Organization, the body responsible for naming seas and bodies of water worldwide. Okay, so sagutin natin. Tama naman si Marcoleta nung sinabi niya na sa IHO, doon mo ilalakad para yung ma-recognize siya, buong mundo yung pangalan. Okay? Pero it doesn't mean na there is no such thing porket wala doon sa IHO. Kasi gumawa ng si Pinoy pa mismo yung pumirma niyan na meron tayong West Philippine Sea. So, ibig sabihin, nung pinirmahan niya yon, meron na-create na. Okay? At least para sa ating mga Pilipino. Kung hindi man ito i-recognize ng China, kung hindi man ito i-recognize ng ibang bansa, sa kanila na yon. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na there is no such thing. Kasi meron nga, tayo yung gumawa, presidente natin yung gumawa. Siguro kung ako lang ang nag-imbento, ako lang ang kunyari, tawagin natin, East Philippine River. Ganon, mag-imbento akong ganon, di ba? Pwede mong sabihin na, hindi, there is no such thing as East Philippine River. Gawa-gawa lang yan ni Mark Gamboa. Pero itong West Philippine Sea, si Pangulong Noynoy Aquino mismo ang may gawa at may authority siya bilang presidente na magpangalan ng mga ganong bagay, na gumawa ng mga ganong bagay. At ito naman ay nire-recognize ng karamihan ng mga Pilipino. Mali lang siguro yung wordings nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Hindi ko naman siya inaakusahan na pro-China. Kasi actually, medyo yung mga pro-China medyo obvious na magsalita. Medyo kahit konti ayaw nilang magalit yung mga taga-China. At least itong si Rodante Marcoleta, sinasabi pa niya, o teritoryo natin, paglalaban natin yan, yung economic zone natin, at least medyo ganun pa siya. Kahit si Senator Bato, medyo ganun din . So, hindi ko din masabi na talagang pro-China sila. Pero at the very least, kumaga itong kanyang argumento ay nakakatulong doon po sa sinusulong ng mga pro-China. Yun ang nakakasama dyan. And sa panahon ngayon, sa akin, mas maingat tayo sa ating mga sinasabi. Bakit mo ipagpipilitan that there is no such thing? Meron nga, ginawa nga ni Pinoy. There is such a thing as West Philippine Sea, but it is not yet recognized by other countries such as China. Pero ito yun maski naman ang China, gumagawa din ng mga sarili nila. 'Di ba yung 9-dash line? Ayun, magandang tanungin si Congressman Marcoleta, naniniwala ba siya sa 9-dash line? Yung 9-dash line, China lang at mga kumbaga yung mga blind followers niya ang nagsasabi na merong 9-dash line. Sarili nilang gawa yun. Diba? So, kahit sabihin mong there is no such thing as 9-dash line, yun yung paniniwala natin, ipipilit ng China na meron. Diba? Ganun sana si Congressman Marcoleta, na kesa kampihan niya yung mga against, kampihan niya yung mga Pilipino na nagsasabi na merong West Philippine Sea. Diba? Kasi parang naging abogado pa siya dun sa kabila Yun naman yung masama doon. Yun naman yung pangit doon, di ba? Sa akin lang, hindi niya gayahin yung ibang mga kababayan natin na talagang pinaglalaban yung ating soberanya. At talagang talagang kahit na tutulan ng China, tutulan ng the thing is may UNCLOS nga tayo Diba? May UNCLOS nga tayo na sinasabi na umaga napagwagian natin yun. Yung UNCLOS. O karapatan natin pangalanan kung ano man yung gusto natin pangalanan dyan. O lalo pa ngayon, Congressman Marcoleta, na merong mga lumalabas na pag-aari daw ng China yung Palawan. Di ba? Maling-mali yun. O buti merong mga tumatayo, tumitindig dyan, katulad ni Pep Goytia ng ABP Party List. Di ba? Pinag-uusapan natin yan. Hindi lang sila tungkol sa bombero, yung kanilang nominee, very much pro-Filipino. Ito yung sabi niya tungkol dun sa Palawan Dapat ay matatag at mabilis ang tugon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mas pinaigting na maritime patrols, pinalakas na presensyang militar, diplomatic protest at mas malalim na alyansa sa mga regional at pandaigdigang kaalyado upang kontrahin ang mapanlinlang na kasaysayan at agresibong agenda ng China.
Yun yung kanyang sinabi sa isang forum. Hindi ba mas maganda na yan yung mga naririnig natin sa ating mga kumakatawa, sa ating mga representatives, kung congressman man o senador, di ba? Hindi ba mas maganda, mas masarap sa tenga na pinaglalaban nila kahit kinokontra ng ibang, magsama-sama pa kayong ibang bansa, di ba? Kahit anong-ano nyo, hindi nyo maaagaw sa atin ang ating teritoryo. Ang Palawan ay Pilipinas, ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, di ba? Hindi ba mas maganda na yun ang pinaglalaban natin, di ba? Kung meron mang yung sinasabi niya sa IHO, di ba? That is something na hindi mo naman dapat pinapangalandakan na. 'Di ba? Hindi mo naman dapat kung gusto niya meron na naman naglalakad siguro niyan, kung gusto niya siya mismo maglakad, pero it doesn't change a fact na si Pinoy mismo yung gumawa noong West Philippine Sea na pangalan. Presidente natin mismo ang nagsagawa. So sa akin lang, I'm not accusing of Congressman Marcoleta of being pro-China. Nandun ako noon nung dalawang TRICOM hearing, di ba? Pero sana mas maingat lang kasi kumaga nagiging armas ito nung mga pro-China. Yung mga totoong pro-China, di ba? Na kumaga nakakatulong pa sa pinaglalaban nila at nakakasama para sa mga katulad natin na pinaglalaban yung pong soberanya, yung kalayaan at teritoryo ng Pilipinas. So ako din naman bilang senador, yan din naman ang tututukan natin. So sana lang yun lang, mas maging maingat lang. So yun po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Remember po, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.